Ang laki at ang lakas talaga nung hatak nito. Hello mga ka-Automart! Alam niyo ba yung pinakamamahal nating Honda Civic na napakaganda at napakasarap naman talaga i-drive ay may hybrid variant na rin ngayon? This is the 2025 Honda Civic RS eHEV or basically Honda Civic Hybrid. Sa video na to, tingnan natin kung meron pa rin siya nung soul and DNA ng isang Honda Civic. So silipin muna natin yung exterior na itong Honda Civic RS eHEV, no? So sa labas, hindi mo naman talaga malalaman na hybrid to. Maliban na lang dito, syempre, dun sa plaka mo, na naka-green plate ka na, so coding exempted ka na. At the same time, yung Honda badge mo, may parang blue halo siya doon. Aside from that, parang pareho lang naman itong bumper mo, itong ilaw mo, LEDs na yan. Pati na rin yung grill mo dito na blacked out dahil RS trim nga ito. Sa side, ganun pa rin. Meron ka pa rin yung blacked out wing mirrors. Yung dito sa around your window sills, naka-blacked out din yan. At the same time, itong door handle mo, may black pa rin siya. Pero unlike dun sa RS Turbo, may chrome ka dun sa taas. Finally, yung gulong mo dito, 18 inches pa rin yan at nakabalot pa rin yan sa pinakamagandang gulong na pwede mo makuha from a stock car ngayon, Michelin Pilot Sport 4. Pero ang difference, kahit na 18 inches din siya, hindi siya blacked out. May pagka-gray siya, no? At the same time, slightly different na rin yung design niya. Dito sa likod, ganun din, no? Halos wala rin pinagkaiba ito sa regular na RS. Kahit na electrified to, meron ka pa rin tambucho sa ilalim because it is, again, a hybrid. Nandito pa rin yung blacked out mo na maliit na spoiler, yung Civic badge mo, may blue ring pa rin doon sa Honda badge at dinagdag lang nila yung eHEV badge dito or again, the hybrid badge. Pag buksan mo na ang trunk mo, you have almost 500 liters of space. Malaki ito at gusto ko yung shape and size niya dahil kwadrado siya, no? So, hindi ka mahirapan maglagay ng mga kahon, hindi naman kaya mga maleta. At meron na siyang false floor kung saan makakahanap ka ng tools. Pati na rin ang space saver spare tire. Yung interior naman itong Honda Civic Hybrid, again, very similar siya sa isang regular na Honda Civic RS 1.5 Turbo. Ang pinagkaiba lang dito, pag tingnan mo dito sa air vents mo, di ba may honeycomb pattern na sikat nga dun sa Civic. Ngayon, meron na siyang red ring. Tingnan mo rin dito sa tabi ng pinto mo, may parang red line din dun. Other than that, very similar tong interior na to. Leather wrap steering wheel, may red stitching, may paddle shifters din, pero medyo pagkaiba, may pagkaiba yung paddle shifters na yan dun sa regular na Civic. Mamaya tingnan natin sa driving segment. Pareho pa rin yung 10.2-inch digital instrument cluster mo. Pati na rin itong 9-inch center touchscreen mo na may wireless Apple CarPlay, wired Android Auto at may reverse camera, pati na rin yung lane watch camera para makita mo yung blind spot mo habang nagda-drive ka. Pero unfortunately, kahit na 2025 na, hindi pa rin in-upgrade ni Honda yung resolution ng camera na yan. So, ang labo talaga. Yun lang talaga ang hindi ko gusto dito sa mga Honda units, no? Ngayon, dito yung shifter mo, normal lang yan. May drive mode selection switches ka. Meron kang Econ mode, economy mode, normal, and sport. And especially different for this hybrid trim, meron kang individual mode for you to configure it to your own liking. Wala yan dun sa RS Turbo. Yung mga upuan mo, very comfortable, maganda yung bolsterings niya, and very much adjustable rin siya para dito sa driver side. Meron ka na ring power adjustments dito, half leather, half suede. Pero dito naman sa passenger side, well, manually adjustable lang yan. Meron ka na ring adaptive cruise control dito, may autonomous emergency braking ka, at yung sound system mo ay 12 speakers na Bose pa ang tatak. Sa likod, maganda ang legroom mo dito para ka na rin naka-Honda Accord. Kung hindi na maalala ng Honda Accord, yun yung mas malaking version ng Civic dati, mid-size sedan ng Honda na wala na ngayon sa Pilipinas. Hindi lang legroom ang maganda dito, no? Pati headroom mo, maganda rin siya kahit na medyo sloping yung roofline dito. May dalawa kang air vents, may dalawa kang USB-C port, may center armrest ka pa na may dalawang cup holder, at kung kailangan mo magsakay ng pangatlong tao dito sa gitna, kaya naman kasi medyo malapad naman yung kotse. Hindi siya sobrang lapad, pero kung maikli lang naman yung trips nyo, perfect na rin to. So drive na natin ngayon itong Honda Civic RS eHEV. At bago niyan, pag-usapan muna natin yung makina. No? So kung sa isang regular na Honda Civic RS 1.5 Turbo, meron ka, as the name would say, 1.5-liter turbocharged gasoline engine. Nasa around 178 horsepower yun, no? At 240 Nm of torque. Dito, ang meron ka naman ay isang 2-liter naturally aspirated, meaning walang turbo, na gasoline engine na naka-pair sa isang 1.05 kWh hybrid battery and motor.
Malaki ba yung 1.50 kilowatt? Hindi, sobrang liit nun. Pero it still is more than enough to get the job done. To make this car very efficient, mas matipid talaga to sa gasolina. You have about 13.2 kilometers per liter sa city versus around only 7 yata sa isang regular na Civic. And 23 point something kilometers per liter sa highway. So mataas. Sobrang tipid nito sa gasolina. Power figures mo, nasa 184 horsepower at 315 Newton meters of torque. In terms of power, parang konti lang dinagdag. Pero in terms of torque, ang laki. At ang lakas talaga nung hatak nito. Pag tinapak mo to, kahit na nasa normal mode ka lang, maganda yung hatak talaga niya. Matulin din siya. Hindi siya sobrang bilis. Hindi siya Type R, no? Alam ko maraming tatanong kung Type R to. Pero, matulin to. At naman, mas mabilis to sa SIR. So, sigurado may magtatanong yan. So, try na natin yung acceleration. Lalagay ko na lang sa sport mode para marinig nyo. Ganda ng tunog niya, oh. Tapos, naka-eCVT na rin to. So, yung transmission niya, it's a hybrid-oriented CVT. Wala siya yung ugong na maririnig mo sa regular na CVT kung nagdadrive kayo ng mga naka-CVT ngayon. Kasi mga coaching naka-CVT ngayon, mga Rays. Hindi ganun. Ito parang normal na automatic yung pakiramdam niya. So, masarap siya i-drive. Nasa-simulate niya yung mga shifts. Akala mo meron ka pa rin gears and that's what you want to feel, no? For a more sporty driving experience. At the same time, it also plays fake exhaust notes sa speakers. Kaya kahit na hindi siya tunay, maganda siya pakinggan. At pwede mo rin siyang patayin pag nilagay mo siya sa comfort mode or sa individual mode or sa economy mode. Mawawala yung very sporty sound, pero pag nilagay mo siya sa sport mode, doon mo talaga rinig yung fake exhaust notes. Now, aside from power, no, ang kinagandahan din talaga ng Civic compared to, let's say, yung Toyota Altis, yung Corolla Altis, is it had always been the sportier option. So, pag may naghahanap ng sporty driving feel, makukuha mo talaga dito sa Civic. Mas planted siya, mas maganda siya sa kurbada, mas patag din siya, mas hindi siya nakakahilo. But syempre may downside doon. And that's the fact na mas matagtag siya ng slight. Pero slightly lang naman. Wala namang magre-reklamong pasahero dito. Maliban na lang kung nanggaling sila siguro sa isang Toyota Camry. So then, mafe-feel nila na medyo matagtag. Ang Honda Civic. And balik lang tayo dun sa power, no? Sinabi ko nga kanina, you have so much more torque at 350 Newton meters versus 240. And ang kinagandahan pa nun, dahil nanggagaling yan dun sa electric motor mo, instant yung torque feel. So, walang delay, wala kang aantay na turbo lag, 350 Newton meters of torque. Agad yan sa pagtapak mo pa lang. Pero, ang reklamo ko lang talaga sa Civic na I was hoping inayos nila dito sa hybrid variant is yung ingay niya. Dahil wind noise mo, hindi mo naman masyadong rinig kahit mabilis na takbo mo sa highway. Pero pagdating naman sa city, ang ingay pa rin talaga ng road noise mo dito. Rinig na rinig mo yung kalsada. I was hoping na dahil naka-hybrid ka na, mas tahimik siya. And yes, totoo naman, mas tahimik siya pag gumagana yung baterya at hindi yung makina mo. Ang problema, dahil din naging mas tahimik siya, dahil hindi mo na masyadong rinig yung makina, mas rinig mo naman yung kalsada. So, up and down. Ganun talaga. Pero at least, yung adaptive cruise control mo dito is very smooth, especially sa highway. It will stop when it needs to stop at hindi ka bibiglain. So, yes, lane keeping assist, good din. Good car overall. So, sa start nitong video na to, sabi natin, titingnan natin kung meron pa ring soul and kumbaga yung DNA ng isang Honda Civic, etong Honda Civic Hybrid. I would say yes, ang sarap niya pa rin i-drive, ang comfortable niya pa rin, and especially for this FE generation, napaka-refined na niya. But, ngayon, ang tanong, magkano ba ito? Well, this car now costs 1,990,000 pesos or around 200,000 pesos more compared sa isang Honda Civic RS 1.5 Turbo. Sa halagang halos 2 million pesos, sulit ba ito? Well, personally, I don't think so. Kahit na maganda siya, kailangan mahilig ka talaga sa Civic at gusto mo ng hybrid for me to recommend buying this at this price. Pero kung talagang hanap mo isang Civic at gusto mo nga ng coding exemption, this is still a good car. Ngayon, pag naghahanap ka ng isang Honda Civic pero ayaw mong gumastos ng 2 million pesos, well, huwag kayong mag-alala dahil dito sa Automart.ph, napakadami naming mga FE na Civic, pati na rin nung previous generation FC Civic for sale for a much more affordable price. So check nyo na ang website namin, Automart.ph, at lagi nyo tatandaan kung hanap nyo ay used cars, i-Automart na yan.